Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya miyembro ng gabinete simula July 19, kung kailan magiging epektibo ang inihain niyang irrevocable resignation. Walang paliwanag na binanggit ang kanyang kampo o ang palasyo, pero tinanggap na ng Pangulo ang resignation. Nakatutok live si Rafi Tima. Nagsimula ang lahat, Mel, Emil at Connie, nang mag-post ang Presidential Communications Office ng isang post kung saan sinasabi na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd at ng Vice Chairman ng NTF-ELCAC at bilang miyembro nga ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero agad nila itong binura, pero muli na namang ibinalik matapos ang ilang minuto. We will not take questions. Ikinagulat ng marami dito sa DepEd Central Office ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Isang scheduled na press conference lang dapat ng DepEd spokesman ang magaganap, pero ilang minuto bago magsimula ang pulong balitaan, pinilitan ng podium ang nakalatag na lamesa at saka lumabas si VP Sara. Sa bandang dulo na ng kanyang talumpati nang banggitin ni VP Sara ang pakay ng kanyang biglang pagharap sa media. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Nakasaad sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang resignation bilang kalihim ng DepEd. Kasabay din ito ang kanyang pagbibitiw bilang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Ang tanong marahil ng marami, hindi nasagot sa kanyang press conference dahil wala siyang binanggit na dahilan kung bakit siya nag-resign. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Una rito, binanggit ni VP Sara Duterte ang nagawa ng kanyang pamamahala sa DepEd sa nakaraang 2 taon. Kabilang dito ang pagpapagandaan niya ng kalagayan ng mga guro, partikular na ang pagpapatupad ng 30-day no mandatory or voluntary tasks break. The acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. Bagamat walang binanggit kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, nagpahiwatig ang pangalawang Pangulo na hindi siya bibitiw sa mga isyu ng kagawaran. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Ang biglang anunsyo, ikinagulat ng mga taga-DepEd. No reaction niyo lang po sa biglang resignation ni VP Sara? Malungkot po. Medyo nagulat po kaming lahat kasi hindi namin na-expect. Hindi niyo alam? Hindi po namin alam. Bigla lang po namin nalaman. Siyempre nagulat po kasi bigla siyang nag-resign. Tapos anniversary pa po ng DepEd bukas. Yun po. So nasaan niyo sana? Nandito pa siya? Sana po. Sana maging okay yung ano niya, yung kung transition niya ng. Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo, batid nilang marami ang nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni VP Sara. Pero hindi raw muna sila magbibigay ng dagdag na pahayag habang nagaganap ang transition na siyang pinakamahalaga raw sa ngayon. Ayon sa Presidential Communication Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa masabi ng mga taga-DepEd kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, kung dadalo pa ba si VP Sara sa mga aktibidad at mga pulong dito sa Department of Education. Yan pa rin ang latest mula dito sa DepEd Central Office sa Pasig. Connie? Maraming salamat, Rafi Tima.
Bago ang pagbibitiw sa gabinete ngayong araw, naging masalimuot na ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte sa dati niyang partido, maging kay First Lady Liza Araneta Marcos. Binatikos din ng ilan niyang kaanak ang Pangulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, hindi nagbigay ng dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos, pero may ilang mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan na nakitaan ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng Bise. Sa larawang ito, unang umugong ang posibilidad ng pagtatambal ng nooy Mayor Sara Duterte at dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Dinaraw noon ni Marcos si Inday Sara para batiin ito sa kanyang kaarawan noong 2021. Halos isang taon makalipas niyan. Ang nabuong tambalan ng tinaguriang Unity Team nanalo noong eleksyon 2022. Si VP Sara Duterte tinanggap ang kanyang appointment bilang Education Secretary kahit nauna niyang sinabi na ang defense portfolio ang kanyang nais. Halos isang taon pa lang ang Administrasyong Marcos noong May 2023. Nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Budget na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang Unity Team. Ang kanyang tugon, Ang Unity Team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then human ang elections, nagdaog namin. Mel, maliban sa anunsyo nagbitiw na nga si VP Sara ay walang ibang detalye binigay ang Presidential Communications Office ukol sa mga napag-usapan ng Pangulo at ng Bise ngayong hapon. Samantala ang Pangulo naman tuloy lang sa kanyang schedule at nakipagpulong sa Private Sector Advisory Council. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.
Inevitable naman o di maiiwasan ang pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Cheese Escudero. Yan ay dahil anya sa pag-atake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga kapatid ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos at ibang miyembro ng First Family. Mas tumingkad anya ang posibilidad ng resignation ng manatiling tahimik ang bise tungkol sa ilang issue gaya ng sa West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Hymn at mga kaso at tangkang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Dagdag ni Escudero, nirerespeto niya ang desisyon ng bise na meron anyang karapatang maiba ang mga pinaniniwalaan sa policies ng Pangulo. Sa ibang balita, walang takas ang dalawang senior citizen matapos ereklamo ng mga binenta kanila ng bahay at lupa. Pagkatapos daw kasing magbayad, nabisto nilang scam umano ito. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Kapulis kami, CIDG, ha? Huwag mo na kayong ano, ha? Labas mo yung pera, Nay. Nay, labas mo yung pera. Dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanila, dalawang senior citizen ang dinakip ng CIDG sa isang entrapment operation sa Caloocan. Na-arresto ko kayo, ha? Sa kasong panluloko nyo. Sangkot umano sila sa maanumalyang bentahan ng ilang house and lot sa Caloocan. Nainganyo kasi yung mga victims natin gawa ng mura na yung bahay para sa 150,000 pesos na 20 square meters na may bahay na. At ang usapan dito, payable yung 150,000 pesos mo within 3 years time. Sa Facebook Marketplace, nakapost ang for sale na house and lot. May demo video pang ipapadala sa buyer para makita ang loob ng bahay na fully furnished. Pero pag nagkabayaran na, ayon sa CIDG, saka madidiskubring ang titulo ng ibinebenta ilang beses ng naisangla. We will be filing staff a case under Article 315 ng Revised Penal Code against our two suspects for the presence of fraudulent representation purely for the purpose to defraud the victims. Kabilang sa naloko ang kusinerang si Nilda na ilang taong pinag-ipunan ng ibinayad umano sa mga suspect. Laking gulat niya ng lumipat dahil makakasama niya pala sa biniling property ang mga suspect. Sabi ko, ba't ganun? Nagbayad na kami, hindi pa kayo umalis. Ano po sagot? Ganun daw, basta 3 linggo daw ang ano namin. Naiyak na lang si Nilda. Ang pera na talagang pinaghirapan ko. Puyat pagod ang dinanas namin. Kabilang siya sa napakaraming complainant na halos pumuno sa labi ng CIDG office sa Caloocan. Pumunta po agad ako ng barangay to check po kung scammer nga po siya. So yun po, pagpasok ko pa lang po ng barangay, pagkasabi ko pa lang po ng pangalan niya, sabi nga po, marami na raw pong records. Akala ko yung decision ko na yun, akala ko nakatulong din po ako dahil senior na nga po yun, hindi po pala. Nagbigay po ako ng 100,000 tapos pagdating nung buwan na nilipat na kami, hindi naman siya umaalis sa bahay niya. 200 po yung nakuha niya sa akin. Yun lang po yung makakuha po ng hustisya po. Mabuti po nahuli na po siya para maiwasan na po yung panluloko niya sa maraming tao po. Ayon sa mga suspect, nakukuha kong pera po, sir. Binabayad ko sa utang ko po, sir. Oy, illegal ho yan. Alam niyo ba illegal yung ginagawa niyo? Alam ko po. Eh bakit yung ginagawa pa rin? Oo. Pero pag ano na ito, hindi ko na ulitin po, sir. Sinamahan ko lang po yung baya tapos nagkaintindihan naman po sila. paalala ng CIDG para hindi mabiktima ng parehong modus. Counter-check pa rin sa mga ahensya ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pinaghahanap ngayon ng MMDA ang isang lalaki sa viral video na nagpanggap umanong traffic enforcer para makakuha ng pera sa sinitanyang motorista. Nakatutok si Ian Cruz. Video ko lang ha. Ikinwento ng isang motorista ang nangyari sa kanya habang binabagtas ang Osmeña Highway sa Makati. Pinara daw siya ng isang lalaking nakamotor dahil muna sa pag-andar kahit nakapula na ang traffic light. Sa halip na magmulta daw ng 2,000 piso. Pwede naman daw iyong pag-usapan. Kuya, patingin din ang ID nyo. Patingin na lang din ang ID nyo, boss. Patingin na lang din ang ID nyo, boss. Nagduda ang motorista dahil bukod sa wala naman daw siyang traffic violation, napansin ng motorista na walang plaka ang motor ng lalaki at hindi ito naka-uniforme.
ID nyo, patingin na lang din, boss. ID. Kasi marinig eh. ID ko. ID, boss, ID. ID lang. ID. Bawal po sa amin yan. Sa kanyang pagpupumilit makita ang ID, hinayaan na lang daw siya ng nakamotor. Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA agad daw inalam kung tauhan ba nila o hindi ang nakita sa video. Inakautan natin lahat ng tao natin at inimbestigahan natin at nakakasigurado tayo na hindi yan talagang miyembro ng MMDA. Ayon sa post ng biktima, dito umano nangyari sa kanto ng Osmeña Highway at Arnaiz Avenue ang muntik ng pambibiktima sa kanya. Ayon naman sa MMDA, wala silang nakatalagang enforcer sa lugar na ito. Maging ang mga taga-barangay Pio del Pilar, Makati, sinabing walang MMDA enforcer na nakatalaga sa panulukang iyon. Mga unipormadong tauhan ng Public Safety Department lang daw ang nagmamando sa panulukan. Wala rin daw silang ideya kung sino ang lalaki sa video. Hindi po, hindi ko pa nakakilala eh. Sa post ng MMDA sa social media, sinabing magbibigay ng 10,000 pisong pabuya para sa pagkakakilanlan ng lalaki. Yung mga ganyang tao na nanghuhuli ng hindi naman lehitimo, hindi naman maninikit yan eh. Nag-aantay lang, mag-insinuate yan na maglagay ka na lang. So pagkakaroon, magduda ka na, kung nakita mo, hindi siya naka-uniform, tapos nag-insinuate na maglagay ka na lang, most probably, hindi talaga lehitimong traffic enforcer yan. Umaasa rin ng MMDA na ang mga nabiktima ng lalaki ay makipag-ugnayan sa kanila para maipagharap umano ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Extended muli ang abot kamay na pangarap. And this time, may bagong character na abangan sa hit Afternoon Prime. Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. No, of course not! I would never let a trying hard, low-life, nobody like her do that to me. Tiyak na marami ang nainis sa karakter ni Pinky Amador na si Moira sa top-rating GMA Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap. At nang mawala nga si Moira sa kwento, agad namang pumalit si Madame Chantal Dubois, played by veteran actress Pilar Pilapil, na nanay pala ni Moira. Like mother, like daughter nga raw dahil si Madame Chantal may mga masasama ring plano. Hindi masisira ang plano ko. Because remember, I am Madame Chantal Dubois, the extraordinaire. And I am ready. Sila, ready na ba sila sa inihanda kong plot twist? Ang pagpasok ng new character, ikinatuwa raw ng cast, lalo na ni Ken Chan, na gumaganap bilang si Doc Lyndon. Mukha lang daw mataray at intimidating ang kanilang bagong co-star, pero she's so lovable. Sobrang loving din niya. Sobrang nakakatawa siya. I love her. We love her. Pero kahit may bago raw na kinaiinisa ng mga manonood, namimiss pa rin daw nila si Moira. Kinailangang magpaalam ni Pinky sa serye na nasa Singapore ngayon para bumida sa stage play na Who's Afraid of Virginia Woolf, na suportado raw ng kanyang co-stars. Namimiss namin si Tita Pinky and we're very happy for her kasi talagang nagagawa niya yung isa sa mga love niyang gawin. Umaasa nga raw sila na makakabalik pa si Moira. Hindi kami makapaghintay na makabalik siya ulit. There's magic with her. Nakakainisan mo siya pero mamahalin mo siya. Dahil marami pa raw inihahandang mga revelation and plot twist sa kwento, extended muli ang Abot Kamay na Pangarap. Heto nga, at may bago na namang character na aabangan. Kung sino siya, yan ang dapat ninyong tutukan. Marami pang aabangan sa Abot Kamay na Pangarap. And kahit kami, sabi nga namin, we're very thankful na na-extend ulit kami. And sabi nga namin, sana kung papagpapalain pa, sana ma-extend pa. And hanggang sana papasaya natin yung mga kapuso natin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.